Kung paano napupunta ang cashew nuts mula sa puno hanggang sa merienda. Tuklasin natin ang kanilang paglalakbay mula sa harvest, sa pagpalasa at tuklasin ang mga proseso sa likod nito. Minamahal, ang mga puno ng cashew ay karaniwang tinutubuan. Mga tropical na rehiyon na may mahusay na pinatuyo. Sandy o laterite soils ang mga puno. Tananim alinman mula sa mga buto o grafts na may maingat na pagsasaalang-alang na ibinigay sa espasyo para sa pinakamainam na paglaki, at ang mga puno ng ani ay nangangailangan ng kaunting pangangalaga ng isang beses. Tinatag ngunit kailangan pa rin ng panahon. Magdidilig ng fertilization at pest control. Ito ay tumatagal ng mga 3 hanggang 5 taon para sa isang kasoy puno upang magsimulang mamunga, at ito umabot sa buong kapasidad ng produksyon sa mga 8 hanggang 12 taon. Ang pag-aani ng cashew apples ay ang kritikal ngunit masinsinang proseso sa ang produksyon ng cashew nuts sa yugtong ito. Nangangailangan ng katumpakan at pag-iingat dahil sa ang kakaibang estruktura ng cashew fruit at ang pagkakaroon ng acoustic liquid sa loob ng nutshell na naglalagay ng cashew nuts. Ang labas sa araw ay bahagi ng pagpapatuyo proseso na isang mahalagang hakbang sa kanilang post-harvest handling. Ang pamamaraang ito ay kilala bilang sun drying at karaniwang ginagamit sa mga rehiyon kung saan maraming sikat ng araw. Magagamit pagdating ng pabrika ang malalaking bag puno ng kasoy sumasailalim sa ilang mga hakbang sa pagproseso upang mahinda ang mga ito. Karagdagang pagpipino at pagpapakete nang ibinababa ang mga bag mula sa mga sasakyang pangtransportasyon at dinala sa ang receiving area ng pabrika. Ang mga pasilidad ng imbakan ay idinisenyo upang mapanatili ang pinakamainam na kondisyon kabilang ang kinokontrol na temperatura at lumigmig, mga antas upang mapanatili ang pagiging bago at kalidad ng cashews hanggang sa sila ay naproseso. Ang kasoy ay inilalagay sa dalubhasang kagamitan sa paghuhugas na iniakma para sa mataas na dami ng produksyon. Ang mga makinang ito na maaaring mula sa rotary washers hanggang ang mga sistema ng conveyor belt ay sanay na mahusay na paghawak ng libu-libong mani. Ang proseso ay nagsisimula sa isang masusing banlawan gamit ang malinis na tubig na nag-aalis ng dumi sa ibabaw at mga contaminant na naipon habang paghawak at transportasyon ng mga mani. Mayo, sumasailalim sa pagkabalisa o pagkayod sa iwaksi ang mga matigas na butil na sinusundan ng isa pang banlawan upang matiyak na kumpleto ang mga mekanismo ng pagpapatuyo ng kalinisan. Mahusay na alisin ang labis na tubig. Pinipigilan ang mga mani na maging tubig. Nakalag depende sa setup ng pasilidad. Maaaring sundin ang isang optional na hakbang sa pagpapatuyo. Alisin ang natitirang kalumigmigan. Ang lechon ay isang mahalagang hakbang, pagpapahusay ng lasa at tekstur ng cashew nuts. Ang mga mani ay inihaw sa mataas na temperatura na hindi lamang nagpapabuti sa kanilang panlasa, ngunit nakakatulong din na alisin ang anuman natitirang kalumigmigan sa oras. Lechon at maaaring mag-iba ang temperatura depende sa ninanais na profile ng lasa at crunchiness. Ang yugto ng paghihimay at pagkuha ay mahalaga para sa paghiwalay ng nakakain na nut kernels mula sa kanilang matigas sa panlabas na shell. Sa mas maliit na mga operasyon, manumanong pamamaraan ay madalas na nagtatrabaho kung saan ginagamit ng mga manggagawa ang handheld na tool tulad ng nut crackers sa maingat na basagin ang bawat shell at kunin ang nut. Sa loob ng manumanong pamamaraang ito ay nagbibigay daan para sa masusing kontrol sa proseso. Tinitiyak ang kaunting pinsala sa mga mani. Gayunpaman, sa mas malaking sukat na mga operasyon, mechanical na crackers ay karaniwang ginagamit sa streamline ng mga proseso ng paghihimay at pataasin ng kausayan ng mga makinang ito. Idinisenyo upang buksan ang mga shell ng kasoy. May precision gamit ang adjustable pressure, mga setting upang mapaunlakan ang iba't ibang shell. Kapal na ginagamit ng ilang mechanical na crackers, mga roller o blades upang bigyan ng presyon.
ang mga shell habang ang iba ay gumagamit ng pneumatic, mga sistema para sa rapid crack. Kahit na dalubhasa, ang mga makina ay kadalasang ginagamit para sa kahusayan, manumanong pamamaraan pa rin i-play ang makabuluhang papel, lalo na sa pagbabalat. Habang manual ang pagbabalat ay maaaring mukhang labor-intensive ito, nag-aalok ng ilang partikular na mga pakinabang. Pagdating sa paghawak ng maselang, irregularly shaped not skilled workers, maaaring iakma ang kanilang mga diskarte sa tumanggap ng mga pagkakaiba-iba sa laki ng nut at hugis na tinitiyak ang pare-parehong mga resulta sa kabuuan. Ang mga batch at mga manual na pagbabalat ay nagpapahintulot para sa higit na kontrol sa kalidad bilang maaari suriin ng mga manggagawa ang bawat nut individual para sa mga depekto o irregularidad nitong hands-on approach. Nagbibigay daan sa mga producer na mapanatili ang matataas pamantayan ng kalidad at pagkakapare-pareho sa kanilang huling produkto.